Ako si Binibining Mary Grace M. Generalin, 21, nagmula sa Malabolong, Zamboanga City. At kasama ko ang mga nagagapuhan kong mga kaibigan. Ginoong Benladin J. Saylila, 23, mula Sanggali. Ginoong Kanyedo Reniboy M., 24, nagmula sa Salaan, Zamboanga City. Aming ibabahagi ang buod ng nobelang Lalaki sa Dilim ni Benjamin Pascual. Halina't samahan ninyo kami sa makabuluhang kwento ni Ligaya. Bakit nga ba lalaki sa dilim? Ngunit na alamin ang buod ng kwento, ay amin munang ipakikilala ang may akda na si Benjamin Pascual. Si Benjamin M. Pascual ay ipinanganak sa lungsod ng Lawag, Ilocos Norte. Unang nakilala bilang matinik na kwentista si Pascual bago niya sineryoso ang isang nobelista. Nagsimula siyang sumulat noong dekada 1950, sumubok mag-ambag sa comics hanggang hiranging maging staffer ng Liwayway. Nagwagi sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature ang kanyang kwentong Landas sa Bahaghari 1965 at Di Ko Masilip ang Langit 1981. Nagtamo naman ng Grand Prize sa Cultural Center of the Philippines ang nobelang Utos ng Hari noong 1975. Unang nailathala sa Liwayway ang Lalaki sa Dilim sa pamagat na Shh! Ako ang Lalaki sa Dilim 1976. May akda rin siyang may pamagat na Sa Palaran, Walang Tanungan 1977. Isang komedya ng pag-iibigan at lingguhang esenarye ngayon ng Liwayway. Tinatayang nakatapos ng 13 nobela si Pascual na pinakarurok marahil ang Halik sa Apoy 1985. Pwedeng sipating autobiograpiko ang naturang akda na umiinog sa buhay at pakikipagsapalaran ng isang lalaking manunulat. Naging Filipino section editor si Pascual sa People's Journal Tonight noong 1981 at ngayon ay editor sa popular na Valentine Romances. Makalipas ang ilang dekadang dibdibang pagsusulat ni Pascual, kinilala ng Union ng mga Manunulat sa Pilipinas noong 1974 ang natatanging ambag niya sa pagsusulat ng maigling kwento, dula at nobela. Sa edad na 69 ay hindi pa rin ito humihinto sa pagsusulat. Ngayon ay ating kilalanin ang mga tauhan sa nobela. Umpisahan natin kay Rafael Cuevas na tila kasuklam-suklam ang kanyang karakter. Babaero, tumador at nagawa pang manggahasa ng isang babaeng bulag. Ngunit sa kalaunan ay makikita ang parteng liwanag ng kanyang pagiging isang lalaki sa dilim. Makikita na kahit ganoon siya ay may konsensya naman siya. Mahalaga na napagtanto niya ang mga masasamang gawain niya dati ay bumubulag sa kanyang pandama upang makita ang iba pang magaganda at mahahalagang bagay dito sa daigdig. Mahalaga ang kanyang papel na ginagampanan dahil isa siyang patunay na pwede pang magbago ang tao kung nanaisin lang niya. Nick Cuerpo. Siya naman ay nabulag sa pambababae kaya't hindi nakita ang kanyang responsibilidad sa asawa at mga anak. Isang karakter na hindi dapat tularan ng mga lalaki at maging ng mga kababaihan. Wala nang ibang ginawa kundi pasakitan ang pobreng asawa na si Marina. Kung si Rafael ay nagawang magbago, siya ay kahit sa katapusan ng kwento ay hindi nakita ang liwanag na dapat niyang sundin. Isa siyang patunay na sa kasalukuyan at sa totoong buhay, may mga taong bulag pa rin sa kanilang mga responsibilidad at hindi pa rin alam kung ano ang tama at mali. Margarita Carrasco. Si Margarita, bagaman galing sa isang sosyal,
edukado at disenteng pamilya ay nagawa pa ring magtaksil sa asawa. Isang opera singer na natuksong maglunoy sa ibang kandungan. Ginusto niya, gawa ng karaniwang tao, ang tunay na relasyon ng lalaki at babae. Masasabing pangit sa paningin ang karakter ni Margarita. Isa rin siyang karakter na hindi dapat gayahin dahil na rin sa impluwensya ng mga kanluranin. Iba ang pananaw niya sa kasal at pakikipagtalik. Siya ang sumisimbolo sa liberalismo. Nabulag siya sa kanyang sariling kahinaan. Nagpatangay siya sa pambobola ni Nikki. Natural na mahihina ang mga babae, ngunit hindi dapat ito gawing lisensya upang pumasok sa mga isang magulo at immoral na sitwasyon. Gaya ng karakter ni Nick, siya ang magsisilbing eye-opener sa mga mambabasa na kung ikaw ay may ginawang hindi kaaya-aya, dapat mo lang itong pagbayaran at pagsisihan sa huli. Ligaya. Bagaman literal na bulag, mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Naging matatag siya sa kanyang pagbangon mula sa nalasap na karanasan mula sa lalaki sa dilim na si Rafael. Hindi nga siya nakapag-aral, ngunit kahanga-hanga ang kanyang mga prinsipyo sa buhay. Aling Celia, ang sumisimbolo sa liwanag na dapat makita ng mga tao. Kahit mahirap lamang sila, ay maalam sila sa buhay. Sila ang dapat gayahin ng mga mambabasa. Dahil handa siyang bumangon at itayo muli ang kanyang mga paa. Si Aling Celia ay handang gumabay sa anak. Handa rin itong magsakripisyo upang mabigyan ng kinabukasan ang mga anak sa hirap man o ginhawa. Marina Cuerpo, isang inang mapagmahal sa kanyang anak at handang ipaglaban ang mga ito hanggang sa kamatayan. Aping-api siya dahil sa kanyang babaerong asawa, ngunit lubos na nagtitiis para sa mga anak. Ngayon ay alamin natin ang daloy ng kwento sa pamamagitan ng buod nito. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Rafael Cuevas, isang espesyalista sa mata. Isang gabi ay binigyan ng kanyang mga kaibigan ng isang stag party si Rafael. Nagkagulo sa nightclub at dahil doon ay dumating ang mga pulis kaya tumakas si Rafael. Sakay ng taxi ay nagtungo siya sa mga bangko. Nakarating siya sa loob ng isang bahay na yero. Nakita niya ang isang babaeng natutulog at bunga ng kalasingan ay nagawa niyang gahasain ito. Hindi niya alam na ang babae ay bulag at bigla siyang tumakbo papalayo para hindi na makita ng mga tao doon. Bunga ng konsensya ay ginawa niyang maghugas kamay. Sa tulong ng isang bata ay naibigay niya sa babae ang isang sulat na sinasabing magpagamot siya kay Rafael Cuevas. Kasama din ng sulat ang perang nagkakahalaga ng 50,000 piso. Nagpagamot sa kanya ang babae kaya nalaman niya ang pangalan nito. Siya ay si Ligaya. Nang patuloy ang paggagamot kay Ligaya, ay sinabi ng kanyang ina na si Aling Celia ang nangyari kay Ligaya. Dahil baka makasama ito sa tuluyan niyang pagaling. Nalaman niya na si Ligaya ay buntis at nais niyang kumbinsihin ito na ipalaglag ang bata dahil baka makasira ito ng kanyang kinabukasan. Nalaman ni Rafael na may kasintahan ang kanyang asawa na si Margarita at ito ay si Nick, ang kanyang kaibigan. Ilang araw ay nakauwi na si Ligaya at nanganak. Si Rafael ang naging ninong ng bata. Halos araw-araw siyang pumupunta kila Ligaya para makita ang kanyang anak. Napagtanto ni Margarita na pareho lang sila ni Rafael kaya pumunta siya kay Ligaya at nahuli ang asawa na nandoon. Nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama na humantong sa paghihiwalayan. Sinabi ni Rafael ang lahat sa ama. Dinamdam ito ni Don Benito at kalaunan ay namatay. Nalungkot si Rafael,
Naramdaman niya na mag-isa na lang siya, kaya nagtungo siya sa may club at nagpakalasing. Ilang araw ay nalaman niya na namatay si Margarita, pati na rin ang kasintahan nito. Ang pumatay sa kanila ay si Marina, ang asawa ni Nick, dahil nalaman nito na kinuha ni Nick ang kanilang mga anak, kaya nagawa niyang patayin ito. Napag-isip-isip niya na pwede na siyang gumawa ulit ng masayang pamilya. Inamin ni Rafael ang ginawa niya kay Ligaya at pinatawad siya nito. Sinabi ni Rafael na pakakasalan niya si Ligaya dahil napaibig na siya dito. Ang nobelang Lalaki sa Dilim ni Benjamin Pascual ay puno ng mga aral na tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng buhay, moralidad at relasyon. Narito ang mga mahahalagang aral na mapupulot mula sa nobela. Una, ang pag-ako ng responsibilidad. Ang kwento ay nagpapakita na ang bawat kilos ay may kaakibat na pananagutan. Si Rafael, ang pangunahing tauhan, ay natutong harapin ang kanyang pagkakamali at bumawi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pagbabago. Ipinapakita ng nobela na may kakayahan ang tao na magbago para sa kabutihan, gaano man kalalim ang kanyang nagawang pagkakamali. Ang pagsisikap ni Rafael na magbago ay nagpapakita na hindi huli ang lahat upang maitama ang mali. Pangatlo, ang pagpapahalaga sa karapatang pantao. Itinampok sa kwento ang mga hamon at pighati ng mga kababaihan, lalo na si Ligaya na biktima ng karahasan. Pinapaalala nito na ang pagrerespeto at paggalang sa kapwa ay mahalaga, anuman ang kanilang estado sa buhay. Pang-apat, ang pag-ibig bilang paggaling. Ang pagmamahala ni Rafael at Ligaya ay nagbigay daan sa kanilang paggaling mula sa masakit na nakaraan. Ang pag-ibig ay maaaring maging daan upang makahanap ng kapayapaan at pag-asa. Panglima, pagpapatawad sa sarili at sa iba. Mahalaga ang pagtanggap ng sariling pagkakamali at ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba upang makabangon. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa sariling kapayapaan. At ang panghuli, ang laban sa lipunang mapanghusga. Pinakita ng nobela ang mga hamon ng pagharap sa mapanghusgang lipunan. Nagtuturo ito ng kahalagahan ng paninindigan sa kabila ng mga kritisismo at pagsubok. Ang nobelang ito ay nagsisilbing paalala na kahit sa dilim ng ating mga pagkakamali, maliwanag na maaaring magbigay ng daan sa pagbabago, pagmamahal at pag-asa. At dito na nagtatapos ang nobela ni Benjamin Pascual na pinamagatang Ang Lalaki sa Dilim.